cash assistance. Ang binibigay natin ngayon, 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. And so that's... Bago tayo magpatuloy, no, ngayon makikita natin ang kaibahan ni President Marcos at ni President Duterte. Ang kaibahan nilang dalawa sa pagbibigay ng ayuda, kahit yung pagkikipag-usap sa mga nasalanta, ibang-iba talaga. Pakinggan natin. 15,000 per family. 5 days na lang. Malayo ang 5 days. 3 days, 2 days. Mag-overtime sila. Kayo na ang bahala sa kahoy. Padala ko yero, pako, refrigerator, wifi, TV. Ilan ang nasunugan mo? Abutin kaya ng 20 million? Malakas ba ang television reception dito? Hindi. Ito yung gymnasium ninyo, pinakamalaki? Oh, sige, magbigyan ko kayong yung pinakamalaking television dito. Para yung ano na lang, yung disc. Alam daw ni Mayor yan. No? Nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo naman yung kaibahan. Pag si Digong yung si Digong yung parang nagmamalasakit or nakikipag-usap sa mga nasalanta, damang-dama mo di ba? He can fathom that, that feeling of pain, agony, no? Kaya niyang makibahagi ng nararamdaman ng mga biktima. Pero pag si Marcos yung nagsasalita, iba talaga parang hindi sincere. No, hindi mo madadama kasi nga naman si Marcos lumaki ito as elite. No, kung may kahirapan man itong naranasan, no, kung may naranasan man itong kahirapan, siguro yung napatalsik lang sila. Yun lang, the rest. Sarap buhay nito mula pag-anak hanggang sa pagtanda niya ngayon. Si Digong kasi, no, based sa mga accounts, si Digong, although he was a governor's son, pero iba siya yung tambay na klase, no? Lumalaya siya sa kanya, natutulog siya sa barkada niya, no? Pinipili niya makitira sa mga mahihirap, no? Kaya at nakikapaghalubilo din siya sa mahihirap. Kaya the way he talks, madarama mo talaga, no? Tapos yung ayudang binibigay, ibang-iba talaga ngayon. 5K, no? 5K samantalang yung mga ayuda o yung mga ninakaw, bilyon-bilyon